Muli sa pagkakataon pong ito na magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 4. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia, akin pong babasahin ng mga unang talata dito po sa Genesis chapter 4. Sabi po sa Tagalog, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan ni Cain ang isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman ang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Palain po ng Diyos ang ating talatang binasa, at tayo po ay humingi ng biyaya sa ating Panginoon sa ating pong pag-aaral. Dakila naming Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay humihingi ng biyaya po sa inyo sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Salamat po Ama sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng gabay tungo sa maayos na pamumuhay at landas tungo sa inyo pong kalooban. Dalangin po namin na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, naway pagharian niyo po kami ng banal na Espiritu upang ang mga aral na ito ay lubos po naming matutunan. Makita po namin ang aral, Panginoong Diyos, na marapat na amin pong maging pamumuhay, marapat na amin pong sundin ang inyo pong kalooban sa buhay po namin at ang landas ng kasamaan, ng kasalanan ay amin pong layuan. Naway biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng pagkaunawa, kababaang loob, O Diyos, na kami ay matutong magpasakop sa inyo pong mga salita. Gayon din po, Panginoon, ako rin po'y dumadalangin, patuloy na humihingi po ng inyo pong biyaya. Akin pong dalangin, Panginoon, na inyo po akong biyayaan ng karunungan, ng kalakasan, ng kapangyarihan, Ama, na maging daluyan po ng pagpapala sa mga tagapakinig. Dalangin ko po, O Diyos, na kasangkapanin po ninyo ako na maging pagpapala sa inyo pong iglesia. At gayon din po makaluwalhati po sa inyo, Ama, ang akin pong pangunguna sa amin pong pag-aaral. Naway itago niyo po ako sa inyo pong likuran, kayo po ang siyang manguna sa amin, O Diyos, at magturo sa amin ng wastong pamumuhay, buhay na inyo pong kinalulugdan, Ama. Sa inyo po ang kapurihan, sa amin pong kalagitnaan, ito po ay amin pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pakakaupo na po ang bawat isa at ang ating pong pag-aaralan ay binigyan ko pong pamagat na ang larawan ng buhay ni Cain. So ang aklat po ng Genesis ay isang aklat ng mga simula. Ibig sabihin po ng Genesis is beginning. So ito po, dito natin makikita ang mga pasimula ng sansinukob ng mundong ito sa paglilikha ng ating pong Diyos ng mga araw, buwan, bituin, hayop, halaman, at ng sangkatauhan. Kasama pa dito yung mga maraming mahalagang bagay dito sa mundong ito na ating pong nakikita na pagmamasdan sa araw-araw. So, sa una pong 11 kabanata ng Genesis, makikita natin ang maraming mga unang beses. Kaya ito ay tinaguriang beginning dahil po marami dito na makikita natin ng mga unang bagay o unang pangyayari. Ang unang tao, dito natin po makikita sa 11 kabanatang ito ng Genesis. Ang unang tao, ang unang babae, unang utos ng Diyos sa Genesis chapter 2, unang kasalan, unang tahanan o pamilya, ang unang kasalanan, unang kamatayan, maging ang unang paghahandog, at ang unang pagsamba, unang pagpatay, at ang unang sumpa. At marami pang iba na tayo pong makikita na mga unang pangyayari na siyang nakikita po natin sa panahon po natin ngayon. So sa talata pong ito ay binibigyan tayo ng Diyos ng isang mensahe, pagpapahayag sa unang pamilya sa mundo. Yan po ang siyang ating pong makikita dito sa Genesis chapter 4 na itong si Cain at si Abel ang mga naging bunga ng pagsasama ni Adan at ni Eva, ang unang tao. At yan po ang siyang pinaka-focus po natin sa ating pong pag-aaral, ang magkapatid. Dito po sa Genesis chapter 4 ay marami pong aral tayong makikita. Kung atin po itong babasahin ng paulit-ulit at makikita natin ang iba't ibang mensahe patungkol po sa kabanata pong ito. Ang klase ng pagsamba, klase ng buhay ng tao, makikita rin natin ang klase ng pamumuno ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya rito may isang buhay tayong makikita na siyang ating pong pag-aaralan. Ang tatalakayin po natin ay ang buhay po ni Cain, na makikita natin ang larawan ng isang buhay ng isang makasalanan. Ng buhay na wala pong pagkakilala sa Diyos. Ang buhay na matigas ang puso. Buhay na namuhay sa pagiging alipin ng kasalanan. Kaya ang buhay po ni Cain, yan po ay larawan ng bawat makasalanan na lumakad sa kanya pong yapak. Ibig sabihin, namuhay sa buhay ng unang anak sa mundong ito, na si Cain, na nagpapahayag ng katangian ng isang makasalanan. Alam po ninyo, ang buhay po ni Cain ay umuugnay sa mga talata sa Biblia. Katulad na lamang po sa aklat ng Kawikaan, kabanatang 16 at nasa talatang 25, na ipinapahayag po doon na merong daang tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. Bayan po ang marami po sa ating pong panahon, katulad ng buhay ni Cain, na ang kanyang buhay ay naayon sa kanyang sariling kagustuhan. Sa pagiging alipin ng kasalanan, yan ang kanyang tinahak, na hindi niya nakita ang kahihinatnan po nito ay dulo. Ang dulo nito ay ang kapahamakan. Kaya dito, sa buhay po ni Cain, ipinapakita po nito yung buhay ng lahat ng mga namumuhay na walang koneksyon o walang relasyon sa ating pong Diyos, walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Atin po munang tignan ang aklat po ng Jude o Judas, talata pong 11, isang kabanata lamang po ito. At sabi dito sa talata pong 11,
Sabi diyan, kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Baalam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kahit sila'y namatay ding katulad niya. Ano pong unang binabanggit po dyan? Yung pagiging katulad ni Cain. Sabi rito, kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin ng mga sumunod, ng mga namuhay din katulad ng buhay po ni Cain. Kaya ngayon pong gabing ito, ating pong pag-aralan ang katangian, ang larawan ni Cain na nagpapahayag ng buhay ng isang makasalanan. Kaya talakayin po natin ang kabanata pong ito na nagtuturo sa atin, nagpapahayag sa atin ng mensahe ng kaligtasan. Kaya habang ito po'y ating pong pinagbubulay-bulayan, tignan po natin ang ating pong mga sarili. Suriin po natin kung tayo nga ba ay tunay ng ligtas o wala pa sa ating pong Panginoon. Wala pang relasyon sa Diyos. Kung ang mga katangian po ni Cain, ang buhay niya ay naglalarawan sa ating pong buhay, kabilang po tayo sa mga namumuhay sa kasalanan at walang relasyon sa Diyos. Ngunit kung ito naman po ay hindi nakikita sa atin, meron pa rin po tayong tungkulin na yung mga nagtataglay po ng katangian pong ito katulad ni Cain ay ating pong abutin at bigyang babala na makakilala sa ating pong Panginoon. So tuklasin po natin ang buhay po ni Cain at mula sa mga talata pong ito, makikita natin ang katangian ng isang makasalanang mapapahamak sa lugar ng impyerno. So una po dyan na atin pong makikita sa Genesis chapter 4 ay ang larawan ng walang pananampalataya sa Diyos. So sabi po dyan, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na anak, panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay nagandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Sa unang mga talata po na ating pong nabasa, ay una nating makikita, masusumpangan po dyan, yung sa verse 1 ay nagsimula po ang kabanatang ito sa kapahayagan ng pag-asa ng buhay. Diba kung ating pong babalikan ang buhay po ni Adan at ni Eva, na matapos silang magkasala, sila po ay pinalayas ng Diyos sa lugar ng Eden. Pinalayas sila na kung saan sa lugar na ito ng Garden of Eden ay malaya nilang kinakatagpo ang ating pong Diyos. Sila ay malaya na nagagawa nila yung kanilang mga ninanais. Perpektong pagkakalikha sa kanila. Perpektong pamumuhay ang kanila pong nararanasan. Ngunit nang sila'y palayasin ng Diyos, paalisin sa lugar ng Eden dahil sa kasalanan, pinabantay ng Diyos ang lugar na iyon upang hindi na sila muling makabalik. Hindi na sila muling makapasok. Pinabantayan sa mga kerubin at may nagniningas na espada ang lugar ng Eden at kanilang pinotektahan ang puno ng buhay na binabanggit po sa Genesis chapter 3 on verse 24. So dahil dito po ay etong si Adan at si Eva ay napilitan sila. O ibig sabihin sila ay namuhay ng sa kanilang sarili. Namuhay sila na mahirap, namuhay sila na magsasaka upang sila ay makakain. Yan ang sinabi po ng Diyos kay Adan, na kanyang paghihirapan yung kanyang kakainin. Pagod at pawis ang kanyang
daranasin sa kanyang pagkain. Na nung una, sila'y malaya lamang na kanilang pinipitas yung kanilang kinakain sa mga mabubungang halaman ng lugar ng Eden. Ngunit ngayon, yung kanilang kalagayan ay kinakailangan nilang paghirapan upang sila'y makakain. Yung kanilang perpektong buhay ay napalitan ng pasakit, paghihirap at labis na panghihinayang. Di ba panghihinayang na marahil sila'y nanghihinayang, na ngayon ay sila'y naghihirap at nung una sila ay mapayapa na naninirahan sa lugar ng Eden, na masaya, maginhawa ang buhay, maayos ang kanilang koneksyon sa ating pong Diyos, ngunit dahil sa kanilang pagkakasala, sila ay namuhay ng mahirap. Wala na yung kanilang panahon na pakikipagtagpo sa ating pong Diyos sa lugar ng Eden. Ang kanilang buhay ay puno ng sakit, lungkot, at ng kamatayan. Kaya dito kung ating pong makikita sa kanila pong paunang buhay ay marahil ay nawala na sila ng pag-asa. Yung pag-asa ng kanila pong buhay ay nawala na sa kanila. Ngunit dito sa verse 1, ang pangyayaring ito ay nagpakita ng pag-asa sa kanila pong buhay, na sa gitna po ng mahirap na buhay ay meron pong bagong buhay. Isang simula ng kanila pong pagpapamilya, isang simula ng kanila pong bagong buhay na meron pong pangako ang Diyos ng isang magandang bukas para po sa kanila. Kaya rito, ang sinabi po dyan sa King James, sabi dyan, and Adam knew Eve his wife. Ito, nakilala ang tinuturing dito. Ngunit sa ating pong binasang salin ay sinabi po dyan, sinipingan. Ito yung kanilang pag-uugnayan bilang mag-asawa. So ang sinasabi po dito ng knew Eve, his wife, ay ibig sabihin nga yung nakikilala ay hindi lamang po tumutukoy sa pisikal na pakikipag-ugnayan o yung pisikal na pagniniig, kundi isang mas malalim na ugnayan na sila'y nagkaroon ng wastong pagkakilala bilang mag-asawa. Diba kaya nga, ang madalas na sinasabi po ng mga matatanda na ang magkasintahan, hindi pa yan lubos na magkakilala. Lubos na yan ay magiging magkakilala pagka yan ay sila ay nasa iisang bubong na lamang. Na makikita nila yung magandang ugali ng isa, makikita nila yung pangit na ugali ng isa. Kaya nga, isa sa mga makikita natin sa mga nagliligawan pa lang o yung mga nanliligaw pa lang, sinasabi nila na ang mga manliligaw, mabait yan pagka nanliligaw pa lamang. Malambing yan pagka nanliligaw pa lamang. Pero pagdating yan sa loob ng pag kayo ay nagsasama na sa isang bubong, doon natin makikita yung tunay na ugali ng isa't isa. Kaya rito, ang ibig sabihin dito ay kanilang nakilala ng gusto ang isa't isa. Sila'y nagsama at dito ang disenyo ng ating pong Diyos o nais ng ating pong Diyos sa pagsasama ng isang lalaki at babae, ito po'y nag-uugnay sa pangako ng isa't isa. Yung itinalaga ng Diyos na magkaroon ng obligasyon sa bawat isa. Kaya ang pag-aasawa, hindi po yan isang biro, kundi yan ay isang responsibilidad ng isa't isa, ng mag-asawa. Ito ay nag-uugnay sa damdamin o sa puso ng bawat isa. Yun ang nagmamahalan, nag-aalagaan sa bawat isa, nagmamalasakitan. Yan po ang disenyo ng Diyos sa isang pamilya, sa pagsasama ng dalawang magkasintahan. Kaya kung ganito po ang siyang magiging sentro ng
magkasintahan o ng mag-asawa, ay hindi po mangyayari ang mga maling relasyon. Diba? Katulad na lamang ng premarital sex. Hindi po yan mangyayari kung ganito ang siyang magiging ugnayan ng dalawang magkasintahan sa disenyo ng ating pong Diyos sa pag-aasawa. So tuloy po tayo. So dito nagbuntis po si Eva at gaya ng maraming mga kababaihan, diba? Na pagka sa hirap ng pagdadalang tao, ngunit pagkasilang ng kanilang sanggol, yon ay ang puno ng saya, puno ng kasiyahan, pananabik na makita ang supling, bunga ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagdadalang tao. So ang sanggol po ito ay nagpakita kila Eva ng pag-asa, simbolo ng pag-asa sa kanila pong buhay. Kaya nga ang ipinangalan niya rito ay Cain. Pinangalanan niya ito na Cain na nangangahulugan na ako'y nagkamit. Sabi rito, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Ba siya'y pinagkalooban po ng Diyos ng anak. Kaya ito'y iniuugnay niya ang bagong buhay sa pagpapala po ng Diyos. Sila'y pinagpala ng Diyos. Yan ang kanyang naging pagtingin sa pagkasilang nitong si Cain. Isang pagpapala, pag-asa na kaloob ng ating pong Diyos. At sumunod po ay isinilang din si Abel, na ang pangalan po ay nangangahulugan ng panandalian. Yung panandalian lamang ang naging simbolo ng pangalan po ni Abel. Isang pangalan na naging makasagisag o ibig sabihin yung tanyag sa maikling panahon. Maikli lamang ang buhay, ngunit ito'y naging makabuluhan ang kanya pong pangalan. So, lumaki ang dalawa sa madaling salita. Sila'y lumaki sa isang tahanan, may parehong magulang, may parehong tagubilin, mga aral ng kanila pong mga magulang, at parehong karanasan sa kanila pong mga magulang. Ngunit habang sila'y lumalaki, makikita natin yung unti-unti nilang pagkakaiba. Sa loob din ng ating pong pamilya, makikita natin na yung ating pong mga anak ay unti-unti silang nag-iiba ng mga kaugalian, nag-iiba-iba ng pamumuhay. So kaya dito nang dumating po ang panahon ng kanilang pagsamba nitong si Cain at si Abel, pareho po silang naghandog sa Diyos. Sina Cain at si Abel, si Cain po naghandog ng bunga ng kanyang lupa, samantalang itong si Abel ay naghandog ng panganay ng kanyang kawan. Ayon po dyan sa ating pong binasa na mga talata. Ngunit ang nakalulungkot dito ay tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel. Ngunit yung kay Cain ay hindi po tinanggap. So bakit? Bakit po kaya hindi tinanggap ng Diyos ang alay nitong si Cain? Hindi po ito simpleng usapin lamang ng uri ng paghahandog, kundi ito po'y may kinalaman din sa puso o karakter ng isang taong naghahandog sa Panginoon. Si Abel, ang kanyang inihandog, yung pinakamahusay at yung meron pong pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin, may pananampalataya. Sabi nga dyan sa Hebrews chapter 11 on verse 4, makikita natin yung kapahayagan ng pananampalataya ni Abel sa pag-aalay po sa Diyos. Sabi dyan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. O itong si Cain naman ay tila mali ang kanyang puso at ibig sabihin, wala rin siyang pananampalataya, wala siyang pagkakilala sa Diyos.
Ang kanyang pagkilos o yung kanyang ginawa na pag-aalay ng kanyang bunga ay nagpapahiwatig ng kanyang pagbabalat kayo ng paghahandog sa Diyos. Kumbaga parang napilitan lang siyang sumamba sa Diyos sa pangyayaring ito, na kanyang inialay yung kanyang handog, na bahala na ang Diyos kung tatanggapin ito o hindi. Basta ito yung gusto kong ialay sa Panginoon. Yan ang kanyang damdamin. Ito ang gusto kong ibigay. Tanggapin mo man o hindi. Madalas po sa atin, sa ating pong pagsamba, ganito tayo Marami po sa atin na sumasamba na lamang sa Panginoon kung ano ang gusto. Ito ang gusto kong pagsamba. Ganito ang gustong araw kong dumalo sa pananambahan. Ganyan po ang marami po sa atin na pumipili tayo ng sarili nating kaparaanan sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya ito po, hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Hindi po dahil sa ayaw ng Diyos ang kanyang handog, kundi ang kanyang tunay na tinanggihan ay si Cain po mismo. Sabi dyan on verse, tingnan po natin on Genesis chapter 4 at makikita natin dyan ang pangyayari kung bakit hindi po tinanggap ng Diyos. Sabi dyan, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. So rito, hindi po tinanggap ng Diyos si Cain mismo at ang kanyang handog dahil yung kanyang puso. Ang Diyos po natin, hindi po siya tumitingin sa ating pong mga panglabas na kaanyuan, kundi ang kanyang tinitignan ay yung kalagayan ng ating pong mga puso. Ang kalagayan ng puso ni Cain, ito'y puso ng isang makasalanan. Walang pagkakilala sa Diyos, walang paggalang sa Diyos. Isang tao na kumikilos para sa kanya pong sarili. Kaya inihambing ko po ito sa kaligtasan. Alam po ninyo, ang kaligtasan, hindi po natin yan matatanggap sa sarili nating kaparaanan. Hindi natin yan makakamit sa sarili po nating kaparaanan na ito ang gusto kong mangyari o ako ay iyong iligtas. Ito ang nakasanayan kong gawin na para makarating ako sa langit. Diba? Yan po ang marami po sa ating panahon na ang daan ng kalangitan ay naging bulag sa marami po sa atin, na kung yung mga pinaniniwalaan, yung mga kinagisnan na kaparaanan, yan ang siyang ating pong pinaniniwalaan. Ngunit ano po ang sinasabi ng Biblia? Sa aklat pa lamang po ng Gawa, Kabanata pong 4, ipinapahayag na po dito sa talatang 12 ang katotohanan na walang ibang makapagliligtas po sa atin kundi si Jesucristo. Sabi po dyan, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalang Jesucristo ang ipinagkaloob po ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. At gayon din po ang pinatotohanan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 on verse 6. Sabi diyan, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tanging si Jesucristo ang daan ng kaligtasan at ito'y sa pananampalataya po sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Katulad ng sinabi po sa aklat ng Efeso, Kabanatang 2, ito ang siyang mas malapit na umuugnay sa ating pong pinag-aaralan. Sabi po dyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Wala pong maliligtas sa sarili niyang kaparaanan, kundi sa kaparaanan po ng Diyos, sa kalooban ng ating Diyos, ay maliligtas ang isang tao. Kaya itong
katangian po nitong si Cain ay naglalarawan ng isang taong walang pananampalataya. Gumagawa sa kanyang mga sariling kaparaanan at kanyang tinanggihan ang kaparaanan ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang biyaya ng kaligtasan, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya rito, itong si Cain ay tinakwil ng ating pong Diyos dahil sa kanyang sariling kaparaanan. Tandaan po natin ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma, Kabanata 10. Sabi po dyan on verse 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ipinawalang sala ng Diyos. Pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ito ang katibayan ng tanging kaparaanan po ng Diyos, ang kanyang kinalulugdan. Ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ang makakatamo ng kaligtasan. At ikalawang bagay na atin pong makikita ng larawan ng buhay nitong si Cain, hindi lamang po larawan ng walang pananampalataya sa Diyos, kundi larawan din po ng walang pagsisisi sa kasalanan. O sabi po dyan on verse 5 ng Genesis chapter 4, dahil dito hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Ito ang katangian po ni Cain, isang taong walang pagsisisi sa kanyang kasalanan, walang pagkakilala sa kanyang pagiging makasalanan. So nang malaman po ni Cain dito na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang alay, yung kanyang inihandog sa Diyos, siya'y napuno ng galit, hindi mailarawan yung kanyang muka. Sa tindi ng kanyang galit, hindi na halos maunawaan yung kanyang pagmumuka sa tindi ng kanyang galit. Nagpupuyos siya sa tindi ng sama ng loob dahil sa kanyang naranasan na pagtanggi ng Diyos sa kanyang inialay. So, nangangahulugan po ito ng kapahayagan ng tunay na katangian nitong si Cain. Sabi dyan on verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? So, nakita ng ating pong Diyos, ang tunay na kalagayan ni Cain, hindi po sa kanya lamang panglabas na kaanyuan na siya ay nakabusangot, kundi yung kalagayan ng kanya pong puso. Kaya dito kinausap niya itong si Cain, kung bakit ito galit. Yung kanyang sobrang galit, siya'y nag-aalab sa tindi ng galit, yung matinding puot ng kanya pong puso, matinding selos ang kanyang nararamdaman. Sabi nga, matinding paninibugho ang kanyang naramdaman sa kanya pong damdamin. Siya'y galit na galit dahil siya'y tinanggihan, hindi tinanggap ang kanyang kaloob. Ngunit anong sinabi po ng Panginoon? Sabi diyan, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Dito makikita natin, hindi hinihingi po ng Diyos kay Cain yung baguhin niya yung kanyang alay, yung magbigay siya ng
tamang uri ng handog, kundi ang nais po ng Diyos dito ay yung magbago siya ng kanyang damdamin, magkaroon siya ng taos-pusong pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan, sa maling damdamin na kanya pong dinaramdam sa kanya pong puso. At siya ay magkaroon ng pagpapasakop sa kalooban ng ating pong Diyos. Kaya dito, siya'y inaanyayahan ng Diyos tungo sa pagsisisi, tungo sa paglakad sa pananampalataya at pagpapakumbaba, na siya'y manikluhod sa Diyos, siya'y magkaroon ng buong pusong pagsisisi, pangungumpisal sa kanyang ginawang kasalanan. At alisin niya sa kanya pong puso yung pusong mapaghimagsik. Kaya rito, anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Ang kasalanan, sabi diyan, ay parang isang mabangis na hayop na nag-aabang. Yan po ang ipinapahayag ng Biblia sa atin, na tayo po'y maging mapagbantay sapagkat ang dyablo ay katulad ng mabangis na hayop na naghihintay ng kanya pong masisila. Ganyan po rito ang kasalanan. Yan ay katulad ng isang mabangis na hayop na nag-aabang sa pintuan ng pagkahulog natin sa patibong ng kasalanan o sa tukso ng kasalanan, na handang lapain ang isang tao pag siya'y lumampas sa tukso ng pagkakasala. Kaya rito, anong nangyari? Dahil sa kawalang pagsisisi, sa matinding galit nitong si Cain, siya'y nilamon ng kanyang galit. Siya'y inalipin ng kanyang kasalanan. Tinalikuran niya ang Diyos, hindi niya pinagsisihan ang kanyang kasalanan. Hindi niya ninais na magkaroon siya ng maayos na buhay sa harapan po ng Diyos. Hindi siya lumakad sa kalooban po ng Diyos. Tumalikod siya. Kaya dito siya ay naging alipin ng kasalanan. Ganyan ang puso ng mga namumuhay sa kasalanan. Mga namumuhay ng walang pagsisisi. Ang mga makasalanan po ay alipin ng kasalanan at alipin ng dyablo, katulad ng ipinapahayag po sa aklat ng Epeso. Diba dito, sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, isang pamilyar din pong talata ito sa atin na sinasabi ng Biblia sa kabanatang 2 at nasa talatang 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito ang umaalipin po sa atin. Kasalanan at si Satanas, ang prinsipe, ang Diyos ng kasamaan sa mundong ito. Ganon din po sa John chapter 8 on verse 44, siya ang ama ng kasalanan, ng kasinungalingan. Kaya ang kasalanan na walang pagsisisi, yan po ay lumalakad patungo po sa landas ng kapahamakan, patungo sa lugar ng impyerno, sa kapahamakan, sa lugar ng pagdurusa. At ang buhay po ng isang taong namumuhay sa kasalanan, hindi lamang po yan namumuhay sa kanyang sarili. Alam po niyo, tingin kasi natin sa ating pong buhay na tayo yung nasusunod sa ating pong buhay, ginagawa natin yung ating pong gusto, hindi natin nalalaman yung ating pong mga ginagawa. Yan ay kagustuhan ng dyablo, kinokontrol ng Diyos ng sanglibutang ito. Yan ang buhay ng isang taong namumuhay sa kasalanan. Akala natin, tayo yung kumokontrol ng buhay po natin. Ngunit dahil sa panglilinlang ng dyablo, siya ang umaalipin sa mga taong
namumuhay sa kasalanan. Kaya dito sa aklat po ng Kawikaan, isa rin pong talata na nagpapahayag ng paglala ng kasalanan. Pag ang isang tao nahulog na sa pagkakasala, siya'y magiging alipin ng kasalanan. Katulad po dito, ang paglaganap ng kasalanan sa buhay ng tao. Sabi dyan on Proverbs chapter 23 on verse 32, so, sama ko na po yung 31. Sabi dyan, huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Diba ang ahas po? Ito ay larawan ni Satan. The old serpent, yan ang tinatawag sa kanya sa Genesis chapter 3. At ipinahayag po ito sa Revelation chapter 12. So dito po sabi dyan, yung kasalanan, ang ginamit po dito yung pagiging lasinggero. Yan, yung manginginom. Sabi dyan, ang kasalanan yan ay katulad ng isang kamandag. Para ang tinuklaw ng ahas. Ano ba ang kamandag? Ito'y unti-unting kumakalat sa katawan ng tao hanggang siya'y mamatay. Kaya ganyan po ang kasalanan sa buhay po natin. Maliit lamang yan. Katulad ng pangyayari po sa buhay ni David nung siya'y magkasala sa kanyang pangangalon niya sa pamamagitan ni Bathsheba. Nagmula ito sa pagnanasa ng kanya pong puso. Dito nag-uugat ang kanyang paggawa ng kasalanan. Nagkasala siya ng pagpatay, kasinungalingan, at yan ang naging bunga ng kasalanan ng pagnanasa ng kanya pong laman mula sa kanya pong puso. Kaya ang landas po ng kasalanan ay lagi po yang nauuwi o humahantong sa pagkabigo at sa kamatayan, kapahamakan. Wala pong kapayapaan sa mundo ng kasalanan. Kaya dapat yan po ay ating pong iwinawaksi sa ating pong buhay. Dahil ang buhay ng makasalanan, walang kapayapaan, walang pag-asa, walang kagalakan, yan ang kanyang tinatahak na landas. Magdadala lamang po ito sa alab ng apoy ng impyerno, ang buhay ng isang makasalanan. Ngunit sa buhay ng isang makasalanan, kung siya'y magsisisi, kikilala siya sa kanyang kasalanan, magsisisi. Ang daan o ang lunas ng kasalanan, ng kamandag ng kasalanan, walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo, upang tayo po ay matubos sa ating pong mga kasalanan. Sabi nga ng aklat ng Hebreyo, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. At sinasabi din po ng Biblia sa aklat ng Marcos, Kabanatang 2, at nasa talata pong 17, sabi dito, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ano ba ang nais ng Panginoong Jesucristo? Nais ng Diyos sa atin, yung mga makasalanan ay tumungo sa pagsisisi. Dahil kung hindi po natin kikilalanin ang ating pong mga sarili, katulad ng mga paraseyo dito, ng mga relihiyosong tao na tingin nila sa kanilang sarili, sila'y matuwid. Wala silang ginagawang masama. Maayos ang kanilang kalagayan dahil sa kanilang pagsunod sa mga sulat ni Moses. Sa salita ng Diyos, akala nila, eto na yung daan ng katwiran, na manghamak sila ng mga tao. Ngunit anong sinasabi ng Panginoon dito? Hindi siya naparito para sa mga
nagmamatuwid sa kanilang sarili, kundi ang ating Panginoon ay naririto para sa mga makasalanan na nagsisisi. Tinatawag niya ang bawat tao tungo sa pagsisisi sa kasalanan. Kaya itong buhay ni Cain, huwag natin itong tularan. Ito'y larawan ng walang pagsisisi, matigas ang puso, walang pagkakilala sa Diyos, walang pagkatakot sa Diyos, na hindi niya nalalaman ang kanyang kalalagyan. Kung atin pong titignan ang buhay nitong si Cain, na tinatawag na ng Diyos tungo sa pagsisisi, atin pong makikita ang kanyang buhay ay nilalamon na ng alab ng apoy sa lugar ng impyerno. At huling bagay po na atin pong makikita dito sa Genesis chapter 4 para sa atin pong pagtatapos. Ito po yung larawan ng walang relasyon sa Diyos. Sabi po dyan sa verse 8, so ang huling bahagi po ng ating pong pinag-aaralan dito ay nagpapakita naman po ng naging bunga ng kasalanan po nitong si Cain ng walang pagsisisi. Gaya po ng bawat makasalanan, bawat isa po sa atin, nagpapakita ng buhay na masama. Walang pagmamahal, hindi lamang po sa kapwa, walang pagmamahal sa Diyos. Yan din po ang kalagayan po nitong si Cain. Larawan ng matigas ang puso, walang pag-ibig, walang pagnanais na magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Walang pag-ibig sa kanya pong puso. Yan po ang katangian nitong si Cain. Dahil dito sa verse 8, makikita natin ang pangyayaring ito, ang nung kanyang ginawa, nagkaroon siya, nilamon na siya ng kasalanan, kaya humantong na sa pagpatay ang kanyang naging pagsiselos, ang masamang damdamin. Sabi dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Ito ang kanyang ginawa, pinatay niya. Hindi na siya nagsisi, dinagdagan niya pa yung kanyang kasalanan ng mas matinding kasalanan, ang pagpatay. Nagpatong-patong ang kanyang kasalanan, mas lalo siyang nilamon ng kanyang kasalanan. Dahil sa kanyang pagsiselos dito kay Abel, na maayos na relasyon sa Diyos, maayos na ugnayan sa Diyos, ngunit siya walang maayos na relasyon sa Diyos. Napuno siya ng galit, napuno siya ng sama ng loob sa kanyang kapatid at sa Diyos dahil hindi siya tinanggap. O sa kanyang kawalang pag-ibig, sa katigasan ng kanyang puso, umantong ito sa pagpatay. At sumunod po dyan on verse 9, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Biruin po ninyo, dito kinumpronta siya ng Diyos. Ito ay para muli siya ay akayin tungo sa pagsisisi, na kanyang pagsisihan yung ginawa niyang pagpatay sa kanyang kapatid. Ngunit anong kanyang naging tugon sa katigasan ng kanyang puso? Katulad po ng pangyayari, di ba, sa Genesis chapter 3, sa panahon ng pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Adan at kay Eva, tinanong sila kung nasaan ka. Ngunit anong tugon ni Adan at ni Eva? Sila'y nagsisihan pa. Nagturuan pa ng kanilang kasalanan. Walang pagsisisi. Ganon din po dito. Ang kanyang naging tugon, hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko alam. At ano pa yung kanyang tugon pa na sarkastika o sarkastimo? Sabi dito, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Di ba? Pinipiloso po niya pa ang ating pong Diyos.
na tagapag-alaga ba siya ng kanyang kapatid? Ito yung kanyang naging tugon. Ito'y kapahayagan ng kawalang pag-ibig. Diba dapat bilang isang panganay itong si Cain una siyang anak So dapat bilang nakababatang kapatid, itong si Abel, siya ay dapat na nagmamalasakit sa kanya pong kapatid, nagmamahal. Ngunit anong kanyang naging katugunan? Hindi ako tagapagbantay. Isang kapahayagan din ng matigas na puso na walang pagmamahal sa kanya pong kapatid. Kaya anong naging sumpa ng Diyos sa kanya? Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Biruin po ninyo, ito ang ating pong Diyos. Ang katangian ng ating pong Diyos na nakababatid ng ating pong mga pamumuhay. Nakababatid ng kalagayan ng ating pong mga buhay. Walang lihim po na maitatago sa Diyos. Biruin nyo dito, ibinaon na ni Cain itong si Abel, ngunit anong kapahayagan? Dahil po sa katangian ng ating Diyos, ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa. Yan ang kapahayagan po ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang buhay ni Abel ay hindi matahimik. Humihingi ito ng katarungan na igagawad ng Diyos kay Cain. Ito ay paghahatol sa kanyang ginawang kasalanan sa kanyang kapatid. Kaya sa buhay po dapat natin bilang mga mananampalataya, magkaroon po tayo ng damdamin katulad po ng ating pong Diyos, na meron pong pagmamalasakit sa bawat isa po sa atin, pagmamahal sa bawat isa sa atin. Bilang isang panganay na anak ng Diyos Ama, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagmamahal po sa atin, pinagmalasakitan tayo na kanyang inialay ang kanya pong buhay upang tayo maligtas at patuloy niya tayong iniingatan, ginagabayan sa ating pong buhay. Huwag tayong maging katulad ni Cain, na walang pag-ibig sa kanya pong kapatid. Puro galit, selos, pagkapuot, pagsisinungaling ang naging laman ng kanya pong puso. Kinubkob na ng kasalanan ng kanya pong puso. Kaya ang paalala sa atin po ng Biblia, hindi lamang po tayo laging maging mapagbantay sa ating pong buhay, kundi ingatan din po natin ang ating pong puso. Bantayan natin, sabi dito sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 4 at nasa talata pong 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi dito yung puso po natin. Ito yung bukal ng ating pong buhay. Ito yung nagpapahayag ng tunay po nating pagkatao. Karakter po natin ang siyang naglalarawan sa ating pong puso. Kaya dapat po natin itong bantayan. Dahil ano po bang sinasabi ng Aklat ng Mateo? Kung bakit dapat natin yan ingatan, dapat nating bantayan. Sa Mateo, talata pong 12 at nasa talata pong 34, sabi po dito, lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Biruin ninyo, dahil sa nakubkob na ng galit ang puso nitong si Cain, anong lumabas sa kanyang puso? Sa kanyang bibig, puro kasinungalingan, pagtatakip ng kanyang kasalanan, paglilihim ng kanyang kasalanan na hindi niya naman magawang maitago sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin ang sinasabi ng Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi mapapawalang sala. Diba? Hindi mapapabuti
ang kanya pong buhay. Kaya itong kalagayan ng puso ni Cain, nagpapahayag ng kanyang tunay na kalagayan sa mga winiwika ng kanya pong bibig. Ganon din po sa aklat ng Mateo 15 at nasa talata pong 18. Ilang talata po ang ating pong babasahin na tayo po'y magtatapos. Sabi po dito, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan po ang kalagayan ng puso. Biruin po ninyo, ang pusong masama, ang pusong marumi, ito ang magiging kaisipan nito, ito ang magiging laman nito. Mga kasamaan, mga kasalanan na kinamumuhian ng ating pong Diyos, na siyang dapat na hindi po nilalaman ng ating pong puso. Wala dapat sa ating pong buhay yung pagiging saksi para sa kasinungalingan at yung puso na mapanirang puri. Huwag tayong maging mapanghamak ng ating pong kapwa. Kaya sa ating pong kalagitnaan, isa pong katanungan ang nais ko pong ihayag sa bawat isa. Ano ang sinasabi ng buhay mo tungkol sa kalagayan ng iyong puso? Ano ang ating pong pamumuhay? Yan po ang kalagayan ng ating pong puso. At sa ating pong pagpapatuloy dito sa Genesis chapter 4, may kita natin ang paghahatol po ng Diyos dito kay Cain. On verse 11 hanggang 13, sabi diyan, sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil sa dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman ng parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Biruin po ninyo, eto pa rin ang naging damdamin nitong si Cain. Imbis na magsisi, sabi niya, napakabigat naman ng parusang ito. Yan pa yung kanyang naging damdamin na siya'y pinahirapan ng Diyos. Nagkaroon pa siya ng masamang damdamin po sa Diyos na siya'y pinahirapan. Imbis na siya'y humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, magsisi sa kanyang kasalanan, mas lalo pa siyang nagmatigas, nagdamdam sa ating pong Panginoon. Anong naging kalagayan po ni Cain dito? Ito yung kanyang buhay, naging lagalag, pariwara ang buhay. Yan po ang buhay ng isang makasalanan. Ang buhay na walang pag-asa, walang katagumpayan sa mundong ito, walang kapakinabang sa mundong ito. Kaya nga ang tingin sa mga makasalanan, yan ay isalot ng lipunan. Diba? Mga sumisira ng lipunan. Kaya wag natin pong tularan itong si Cain. Dahil ang buhay na ito na kanyang tinahak, buhay na walang kapag-apag-asa. Buhay na tatahakin ang landas ng pagdurusa. Dito sa 1 John chapter 3, huling talata po na ating babasahin on verse 12. Sabi po dyan, huwag tayong tumulad kay Cain. Yan po ang paalala sa atin. Siya'y kampo ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Alam niyo ang mga masasama talaga, ang mga kampon talaga ng dyablo. Wala yang pagnanais, kundi ang pagbagsak, pagkatalo, pagkabigo ng mga namumuhay sa katwiran, ng mga namumuhay sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Ganyan po ang nais ng dyablo. Ang nais po ng dyablo ay ang kanyang gapiin ang paghahari ng Diyos. Kanyang gapiin at wasakin ang buhay ng mga mananampalataya, ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, huwag tayong tumulad kay Cain. Huwag tayong magpaalipin sa dyablo. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan, sapagkat ito yung buhay na ating pong pagsisisihan sa bandang huli. Tandaan po natin, sa lugar ng impyerno, wala na pong pag-asa. Ngayon po ang araw ng pagsisisi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan ang sinasabi po ng Biblia. At hindi po sa ating pong mga sariling kaparaanan upang tayo po'y magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, mapatawad sa ating pong mga kasalanan. Kahit simula dyan sa pintuan, maglakad ka ng paluhod at tumingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung mali naman ang ating pong puso, wala namang katotohanan mula sa ating pong puso, ang ating pong pagsisisi. Hindi natin matatamo ang kapatawaran. Kung wala sa atin po ang Panginoong Jesucristo, hindi matatamo ng isang tao ang kapatawaran ng kasalanan. Dahil sinasabi po ng Biblia sa Acts chapter 10 and verse 43, na ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay makakatamo ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Tandaan po natin, si Kristo ang lunas sa ating pong kalagayang espiritual. Ang lunas sa ating pong mga kasalanan, daan ng kaligtasan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pananampalataya sa Kanya ang tangi po nating kailangan, pangangailangan sa dakilang tagapagligtas na si Jesucristo, ang siyang ating pong dapat asamin na mangyari po sa ating pong buhay. Maraming salamat po at tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, maraming salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po sa buhay ni Cain, isang halimbawa, Panginoon, ng buhay na hindi nyo po kinalugdan. Buhay na hindi marapat na pamarisan. Buhay na hindi dapat lakaran, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na magkaroon kami ng wastong pamumuhay sa inyo pong harapan. Kung kami naman po ay nagsasabing kabilang po sa inyo pong pamilya, nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, nagsisi sa amin pong mga kasalanan, naway kami, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng wastong pamumuhay, pagpapasakop sa inyo pong kalooban, kasiyahan, Panginoong Diyos, sa inyo pong presensya, na patuloy na amin pong inaasam na mas maging malalim at mas maalab ang amin pong relasyon po sa inyo, na amin pong pinagsusumikapan na mas maging maigting ang amin pong ugnayan po sa inyo, Ama. Ang maging kasiyahan ng amin pong mga puso ay ang inyo pong mga salita, ang inyo pong mga gawain, Panginoong Diyos. Gayon din po sa amin pong mga kasama na wala pa pong relasyon sa inyo. Dalangin po namin, Ama, na makita po ang babala ng kasalanan sa buhay ng tao. Na ito po ang buhay na hindi nyo po kinalulugdan, buhay na inyo pong kinapupuotan, Panginoon, at buhay na inyo pong paparusahan sa lugar ng kawalang hanggang pagdurusa sa alab ng apoy. Dalangin po namin, O Diyos, na makita po ng bawat isa, makita po ng amin pong mga kasama na wala pa pong relasyon sa inyo, ang pangangailangan sa Panginoong Jesucristo. Makita ang tunay na kalagayan sa inyo pong harapan, ang pagiging makasalanan. Ang tanging lunas, Panginoong Diyos, ay hindi ang amin pong mga kaparaanan, kundi ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas sa amin pong mga kasalanan,
na kami ay tubusin sa pagiging alipin ng kasalanan. Dalangin po namin, Ama, na pagkalooban po ninyo ng kaligtasan ang bawat isa po sa amin, lumago kami sa pananampalataya, lumago kami sa relasyon po sa inyo, lumago kami sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabigyan po namin ng babala ang mga kababayan po namin na ang dulot ng kasalanan at ang tanging pag-asa ay walang iba kundi si Jesucristo. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang inyo pong iglesia. Kami po ay tulungan po ninyo na mamuhay na kalugod-lugod po sa inyo, Ama. Papuri at pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y manatili pong nakatayo at dako po tayo sa ating pong pagkakalimutan.